Mamaya na nga yung flight namin pero ngayon pa lang ako mag-aayos ng gamit. Di ko na tuloy alam uunahin ko. Puro pickleball ba naman ang inatupag. Ayan tuloy, ngarag siya. Tapos etong batang to napasarap masyado ang tulog ng hapon. Ayan, ginabi na. Kaya ginising na ng dada niya. So ayan, ligong uwak lang muna kasi kailangan namin pagkasyahin ang natitira pang oras. Ang gagaling talaga ng pamilyang to. Puro last minute. Kanina pa nga tinutoyo si Uno kasi ayaw maligo. Pero mabait naman yan. Nakasmile pa nga eh. Oh, pinilit ko lang talaga para matapos na. Ayan tuloy, napapaisip na siya kung tama ba na nasa pamilyang to siya napunta. Hala, mamimiss ko ang pamangkin kong butchog. Medyo happy na rin sila mama kasi mababawasan yung alagain nila. Medyo hirap sila eh. Tatlo kasi kaming alagain. Na para bang pupunta lang siya ng SM. Nasa labahan pa ba naman lahat ng damit? Sige, pickleball pa more. On the way na kami sa airport. Nagpahatid ulit kami kay kuya. Sumama na rin yung pamangkin ko. Gusto rin ata mag-stroll. Akala ko talaga na paaga kami masyado ng dating. Pero super haba na pala ng pila sa check-in. Pero yon sakto lang din pala sa oras. Hindi na nga kami nakakain bago umalis, kaya bumili na lang muna kami ng pagkain habang naghihintay. Medyo duda pa nga ako kasi parang panis na to eh. Pero bahala na, sayang eh. 12 AM yung boarding time namin, kaso medyo na-delay pero mga 20 to 30 minutes lang naman. Kanina pa nga excited si Uno sumakay ng airplane. Tinuturuan pa nga kami na dapat naka-seatbelt daw. Turo pa siya ng turo sa picture oh. Napaka-cute, akala mo talaga siya yung flight attendant. Ayun, nagising na nga ako, palanding na pala kasi kami. Buti na lang talaga nakatulog si Uno buong biyahe. Kasi talagang puyat kami sa flight schedule, kawawa nga eh. Ngayon, nagtotoyo na naman ng bata, gusto na ng gatas. Buti nga may nursing room dito sa Japan eh. Tapos pinalitan ko na rin siya ng diaper. Kompleto nga dito eh, may lababo, hot water, upuan. Ako, mas maganda pa ata to sa bahay namin eh. Ayun, nakalabas na rin kami ng immigration, pero mahaba-haba pa tong biyahe namin hanggang bahay. Bumili nga agad kami ng ticket papuntang Shinjuku. Grabe, ang ganda, namiss ko dito. Akala ko nga mainit na, hindi pa pala. Hindi pa naman ako nagdala ng jacket. Ang lamig pa rin pala, oy. Namiss ko rin ng vending machine dito. Wala lang. Waiting na kami sa bus. Pati waiting area ang static, no? Ayan na, andito na yung limousine bus. 2 hours na biyahe ulit to. Pagdating namin sa Shinjuku, bumili muna kami ng pagkain sa 7-Eleven. Saktong nakakagutom na rin kasi. And namiss ko rin yung mga pagkain dito, kaya na-excite talaga ako. Ayan, halos 4,000 yan agad. Hala, amaze na amaze siya, oh. Gutom na talaga kasi ako. Grabe, sarap talaga. Ito, first time ko lang matikman, pinatry ni Carlo. Kainis, ang sarap pa din kahit hindi malutong yung balat niya. Okay, next bus. 2 hours na biyahe na naman to. Promise, last na to. Gusto ko na makarating. Ang cute naman nito. Ang behave naman ng Uno ko. Finally, andito na kami. Sabi ko na nga be, kung malamig na sa Tokyo, doble, triple pa dito. Ay siya, sobrang lakas pa ng hangin, oy. Parang pumapasok naman sa laman loob ko eh. Halos tatangayin ka pa. Mag-taxi pa pala kami, pero malapit lang naman kaya lakarin. Kaya lang ang dami naming bagahe. At finally, andito na rin kami sa aming munting apartment. Grabe, namiss ko dito. Tapos yung isda namin, ang sigla pa din. Thank you, nanay. Gusto ko na talagang mahiga. Ayan, talon pa siya. Kala niya magbabounce siya eh. Lumabas pa ako sandali kasi gusto ko sanang makita ang Mount Fuji. Kaso natakpan pala. Super cloudy today ha. Pero ang ganda pa rin talaga ng view namin dito kahit sa ang anggulo. Parang naka-AI, wag ka. Maya nga, nag-crave ako ng tomato cheesy ramen. Kaso pagdating namin, sarado pala tuwing Tuesday. Hype na yan. Excited pa naman ako. Ang sakit sa puso. Oy. Oo nga pala, pagod at puyat kami sa biyahe. Tulog na kami. Bye!